mas nakakapasok pa ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa ang mayayamang tao. Grabing illustration yun, di ba? Gets nyo? Bakit? Kasi kapag ikaw kasi, ang lagi mong goal sa buhay ay yumaman, tapos may relasyon ka na sa Panginoon, tapos ang goal mo ng pagyaman ay hindi yung goal ng Panginoon at yung context ng Panginoon ng pagyaman, kapatid, hindi natin masusure na ikaw ay makakasama at makakarating sa langit pagdating ng panahon. Kasi lahat ng ginagawa ng mga mayayaman para lang sa kanila. Kaya nga, sino rito yung mahilig na pag yumaman na ako, saka ako tutulong. Pag yumaman na ako, umayos na lahat, saka ako magta-tithes and offering sa Lord. Saka ako ibabalik sa Panginoon para sa Panginoon. Pag yumaman na ako, or pag umayos na lahat ng problema ko, saka ako mag-offering. Saka ako i-honor si Lord. Kapatid, hindi ganun ang Panginoon. Kasi hindi mo kayang ayusin, lutasin ang buhay mo. Kasi for sure, pag yumaman ka na, malilimutan mo na ang Diyos. Hindi mo na kayang bitawan ang para sa Panginoon. Kaya mga tao ngayon, malarelihiyon ang buhay pero walang relasyon. Masaklap yun. Akala mo, pupunta ka ng langit because of your religion? No. Tanging relasyon mo lang talaga na maayos sa Panginoon ang magpapadala sa iyo sa langit. Kaya kapatid, magkaiba po ang kayamanan o pagyaman na gusto ng Panginoon sa gusto ng mundong ito. Kaya saan mo inilalagay ang satisfaction mo? Sa Lord o sa world? Amen? Kasi tulad ng Macedonian Church, na testimony nila, ang Diyos lang talaga ang tunay na kaya magbigay ng satisfaction sa buhay. Sagana man o hikahos, tulad ng Macedonian Church, sila ay masaya at maligaya sa buhay. Sagana man o hikahos, tulad ng Macedonian Church, sila ay nakapagbigay ng masaya at walang pag-aalinlangan. Buo ang loob. Naintindihan natin? Totoo ba na gano'n ang ginawa ng Macedonian Church? Yes. Hikahos sila. Pero anong ginawa nila? Ang ginawa nila ay patuloy naging masaya. Hindi yung nagbibirong masaya. Hindi yung pilit-pilitang masaya. Hindi yung para lang masabi na may Diyos sila, masaya sila. Para sabihin na nangyayari yung verse na ito ay masaya sila. No. Nagmumula sa puso nila yung kasiyahan. Actually, hindi natatanggapin ni Apostle Paul dapat yung kanilang itutulong. Kasi alam ni Apostle Paul na may pinagdadaanan sila. Tignan mo yung katabi mo, parang ikaw. Sabi mo, parang ikaw. Diba? Parang ang Lord Siguro, kung i-exaggerate na lang natin yung word ni Lord, parang si Lord, alam niya pinagdadaanan mo, kaya ayaw niyang, minsan ayaw niya nang tanggapin yung offering mo Ayaw niya nang tanggapin yung tithes mo. O even yung pagtulong mo sa iba. Pero siguro naisip ni Lord, kaso nga lang, hindi ko pwedeng baliin kung ano yung sinabi ko. Na ang pinagpapala ko yung mga taong sumusunod sa akin. Mga taong inalay nila, dinedicate nila ang buhay nila sa akin, kaya sumusunod sila sa akin. At ino-honor nila, pinakikinggan nila ang mga lingkod ko. Kaya kahit ayaw ni Lord, dahil nahirapan ka, kukunin pa rin niya ni Lord sa'yo. Titignan pa rin niya ni Lord sa'yo kung ibibigay mo. Kasi si Lord, you cannot outgive God. He provide what you need. Malinaw ang sinabi niya, Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Unahin mo lang yung prinsipyo ng Panginoon. Ano sabi doon? All these things, yung pinoproblema mo, kasama doon. All these things shall be added unto you. At yun po yung naranasan ng Macedonian Church. Nakapagbigay sila ng masaya. Bakit? After ba nun, wala na, tapos na, lalo silang hindi na pinagbigyan ng Panginoon o hindi na pinrovide ng Panginoon ng pangangailangan nila? Hindi. Kaya nga kapatid, nakarating sa atin yung gospel Dahil may Macedonian Church na tumayo upang ang sino mang hindi naging mayaman nung pinanganak at hindi naging mayaman lubusan tulad ng mga mayayaman ngayon sa paningin natin, magpatuloy na maging, alam mo yun, nagmamahal sa Lord. Because ang kanilang satisfaction ay sa Panginoon. Bakit? Kasi ipoprovide ni Lord ang lahat. Para hindi sila makondemn. Kaya kapatid, isipin mo, yung sitwasyon mo ngayon, kamusta ka na?
Naiinggit ka pa rin ba sa mga mayayaman na tao? Andun ka pa rin ba sa pag-iinggit? Tingin mo pa rin yung dumarating na pera sa'yo ay kulang? O baka lang kasi hindi ka na nakikinig sa Lord? Bakit nung panahon na masagana ka, grabe kang makinig sa Lord? Pero nung panahon may problema ka, mas lalo kang hindi nakinig sa Lord. Ngayon naman, yung iba naman, bakit nung panahon na hindi ka masagana, grabe kang makinig sa Lord? Nung naging masagana ka na, hindi ka na nakinig kay Lord. Parehas meron, no? Why? Kasi hindi nila inilalagay yung satisfaction sa Panginoon. Kaya nagiging kawawang Kristiyano ka. Kaya hindi nakikita sa iyo yung gospel ng Panginoon. Tingin niyo ba sa akin, may problema ba kami? Wala. Alam ni JP yan. Alam ni Jenny yan. Sino pa ba yung mga Alam ni JD yan. Dumarating sa panahon na nangihiram ako. Kasi dumarating talaga yung crisis sa buhay. Pero yun ba yung pwede maging dahilan para tumigil ka sa Panginoon? O para sabihin mo, Lord, mamaya ka na. Asikasuhin ko muna to. Para hindi mo naiintindihan yung gospel ni Jesus. Para hindi mo naiintindihan yung tinanggap mo na biyaya mula sa Panginoon. Kaya kapatid, this is the moment na gustong i-encourage ang Panginoon sa bawat isa. Bago mo maintindihan yung ibang bagay sa salita niya, unawain mo yung biyaya ng Panginoon. Huwag mong sayangin. Doon pa lang kasi, binigyan ka ng Lord ng satisfaction na buhay mo. Kaya magtrabaho ka, hindi para sa sarili mo. Magtrabaho ka para yung purpose ni Lord mapangyari sa buhay mo, sa pamilya mo, sa susunod na henerasyon, at sa ministering ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, lalo na ang people ministry. Ganon din sa business. Ganon din sa mag-asawa na ang asawa ay nagtatrabaho. Amen. Gawin natin ang prinsipyo ng Panginoon. Ako na nagsasabi sa inyo, papatunayan ko sa inyo na ang salita ng Diyos ay tunay at totoo. Dahil hindi lamang ito nanggaling sa bibig ko, kundi siya mismo pinatunayan niya sa buhay ko. Dumaan kami sa matinding pagsubok, 2.7 million nagkaroon ng pamilya ko, and in 2 years, 3 years, wash out na meron kaming utang na 5,000 sa tindahan. Alam mo kung bakit? Kasi hindi namin sinunod ang Panginoon. Pero nung time na kami ay nagpa-restore sa Lord, bumalik kami dito. Sabi lang namin, Lord, wala na kami ibang gagawin. Alam namin, malinaw ang gusto mangyari, maglingkod kami sa lugar na ito. Kaya ito nabuo. Sa totoo lang, wala na to 2009. Wala nang TCM. Wala nang church na ito. Pero dahil ang Diyos ang nagtatag ng simbahan na ito, hindi siya pumapayag na ang kanyang tinatag mawawala. Kaya gusto kong sabihin sa bawat isa, baguhin natin ang pagkatao natin sa kung ano yung prinsipyo na gusto ng Panginoon sa buhay natin. Dahil ang simbahan na ito ay hindi nangangailangan ng anumang bagay na meron ka. Kundi ang simbahan na ito ay tutulong sa iyo upang umayos ka. Umayos ang mindset mo, maging prinsipyo mo, maging puso mo yung gusto ng Panginoon, yayaman ka mula sa kalangitan ng Panginoon. Hindi sa mata ng mundong ito, kundi sa mata ng Diyos. Kaya lumaban tayo. Fight the good fight of faith. Ayun ang habulin natin, yung kayamanan sa kaharian. For sure, aayos ka sa trabaho mo. For sure, aayos ka sa pamilya mo. For sure, aayos ka sa kapitbahay mo. For sure, aayos ka sa community na ito. For sure, aayos ka sa profession mo, position mo, and possession mo. Tayo po ay yumuko. Father God in heaven, salamat sa iyong salita. Tunay nga, Panginoon, tulad ng Corinthian Church, sa pamagitan ni Apostle Paul, kinokorek mo ang aming mga puso at isipan. Tunay nga, Lord, hindi kami mahirap. Tunay nga, Panginoon, hindi kami naging tulad ng Macedonian Church. Kasi ang bawat isa may trabaho, lahat kami, Panginoon, kumikita. Pero Lord, nagkaroon kami ng disunity sa iyong mga salita. Kaya karamihan sa amin, Lord, nagkakanya-kanya. Lord, naging carnal na din kami. Na Lord, yung kilos namin sa dati naming buhay,
sinasama pa rin namin, Lord, sa bagong buhay na binigay mo. Lord, nagkaroon din kami ng mga bad doctrines. Na Lord, mas nakikinig kami sa social media, sa mga tinig ng mga nagsasalita patungkol sa iyo na nakaka-please lang sa tenga namin. Mas Lord, yun ang pinakikinggan namin. Kaysa Lord, yung itinalaga mo sa simbahan mo, sa pamilya mo, Panginoon, na salita mo, at maging ang iyong lingkod. Lalo na Lord, hindi kami nagbabasa ng Bible. Kaya marami sa amin, Lord, panis na ang salita mo na pinangahawakan namin. Walang new revelation, Lord. Kasi ang kailangan naman talaga natin. At Lord, marami sa amin, Lord, mas nakikinig sa mga false teaching. Kasi nga, Lord, hindi kami nagbabasa. Mas pinagdududahan namin, Panginoon, na nagsasalita sa unahan. Na Lord, binibigyan mo ng salita to correct us. At mas, Lord, pinakikinggan namin ang mga magagaling magsalita sa social media, Lord. Dahil, Lord, yung flesh namin ay nasasatisfy. Pero, Lord, malinaw ang sinasabi mo. Hindi yung flesh namin ang sinasatisfy mo, kundi ang aming soul. Dahil, Lord, walang ibang mas mahalaga sa katawan namin kundi yung kaluluwa namin. Na kapag pinangalagaan namin ito, higit kami sa mga mayayaman sa mundong ito. Dahil ang yaman na meron kami ay hindi mapapanis, hindi mabubulok, kundi, Lord, makakarating pa sa iyong trono. Pero ang mga taong nagpapatuloy sa yaman lamang sa mundong ito ay tulad lang din ng kayamanan na napapanis, nawawala, nananakaw, nasisira. At maiiwan kami sa dagat-dagatang apoy na sisigaw. Kay Lord, I pray, patuloy mo kaming pagharian. Hiningi ko po ng tawad ang congregation na ito. Alam ko, Lord, mahal mong congregation na ito. Alam ko, you have a great purpose and plan sa buhay ng mga bawat isa. Lord, ito ang mangyayari at maganap sa pangalan ni Jesus. Tulad, Lord, sinabi sa kanta, Panginoon, wala kaming iba nang dapat maging dahilan, Lord, kundi patuloy, Lord, maipangyari kung ano yung gusto mo sa iyong kaharian. Hallelujah. Kaya, Lord, meron kaming trabaho. Hindi dahil, Lord, para lang sa aming sarili kasi mawawala din ito. Kundi, Lord, ito ay gagamitin para mapangyari ng lubusan ang nais mo sa amin. Kaya kami may profession, may position, may possession. It is your for glory. Kaya kami may mga magiging pamilya. It is for your glory. Dahil, Lord, yun naman talaga ang buhay na dapat naming tayuan at ipamuhay. Dahil, Lord, kami ay nilikha hindi para sa impyerno. Nilikha kami para sa kalangitan mo. To glorify your name. Kaya, Lord, I pray, basbasan mo ang oras na ito. Patuloy mong samahan ng bawat isa. Banal na Espiritu, samahan mo kami. Lord, mag-penetrate ka sa puso ng bawat isa. At patuloy, Panginoon, tulungan mo kami magbago ng kaisipan ayon sa sinasabi mo sa Romans 12:2. At patuloy, Panginoon, i-reveal mo sa amin, O Diyos, yung bunga, Panginoon, ng prinsipyo mo kapag nilakaran namin ito. Salamat, Lord. To God be all the glory. Bless this day, O God. We declare, Lord, life sa buhay ng bawat isa. We declare, Panginoon, freedom, O God, sa anumang, Panginoong, anxiety na meron kami, Panginoon. We declare, Panginoon, freedom, Lord, sa anumang, Panginoon, pag-aalala pagdating sa profession, position, possession. Lord, we declare, Panginoon, anumang bagay na meron kami ay tunay ngang sa'yo lamang, Panginoon, at nagmula sa'yo, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Kaya, Lord, naniniwala ako, dinideklara ko, Panginoon, ang purpose mo sa kanilang buhay ay maganap, lubusang mapangyari sa pangalan ni Jesus.